Okay. So dito po tayo mga kaibigan, mga kapatid, dito sa ating prophetic insights on the book of Revelation. We will be discussing the warning and destruction that God actually had revealed to John. Ang una po na trumpeta, nung tumunog po yung trumpeta ng unang anghel, ay nakita po niya na mayroon pong tinatawag na yung pag may apoy, okay, may apoy, may hail, at saka may dugo. Nahaluan po siya ng dugo. At ito po ay hinagi uh, sa lupa, so the earth. So yun po ay nagsasalarawan actually ng kung paano po gugunawin ng Panginoon yung sanglibutan during that time. May warning po na ginamit ang Panginoon sa pamagitan po ni Noah. Okay, so first na trumpet po ay sa kapanahunan ni Noah, na kung saan ay yung hail ay nagre-representa po siya na destruction by water. Okay, sulit po siya. Okay, hail po ay yellow. Yellow po siya na kung saan ay hinagis. At mayroon pong fire. Ang fire po ay nagsisimbolo ng presensya or banal na espiritu. So si Noah po ay kinasiya ng banal na espiritu upang warningan ang tao na pumasok doon sa arka. Kaya may halong dugo. So it is about the human family that will be actually warned that there will be a destruction by water. Yung yellow na yon ay yun po yung symbol of destruction by water. Hindi po siya maaring sabihin na tubig, dahil ang tubig po sa Biblia, sa prophecy, ay nangangahulugan din po ng tao. Okay, so cannot be. So ang ginamit po na simbolo ay hail or yellow, na kung saan solid water po siya. Pero it actually denotes destruction. Okay? Ang pangalawang anghel po ay nung tumunog ang pangalawang anghel, mayroon pong nangyari na kung saan ay yung bundok po ay nagliliyab. May apoy at yun po ay may halong dugo din. Ano? May dugo. Okay. So itong bundok na ito na nagliliyab ay hinagis sa dagat. Okay? At naapektuhan nga po yung pangatlong bahagi nito ng karagatan at naging pula po siya. Okay. So ano po ang ibig sabihin nun? Yung bundok po ay nangangahulugan po yan ng people of God. Okay? So ibig sabihin, itong mountain in the second trumpet ay simbolo ng kanyang covenanted people. May covenant ang Panginoon sa kanila. Kaya nagliliyab po siya. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos sa kanila ay nandun. Ibig sabihin na whoever will be fight against God's people at that time will be destroyed. Yan po yung nangyari po. Hinagis sila sa lupa. Ibig sabihin, they are on earth. Na kung saan ay yan po yung dagat ay nangangulugan old country o sa panahon na yon ay napektuhan po yung third part niyan. So ito po ay nangyari sa kapanahon ni Moses nung he deliver God's people from Egypt. Okay, so yun po yung kapanahonan na yan. Na kung saan ay nais ng Panginoon na iligtas yung kanyang bayan. Kaya may covenant siya. Kaya nagliliyab siya na bundok. Okay? So it is actually a very, very, very deep study na kung saan na yung mountain na yan nagliliyab at yun po ay nagre-representa sa Israelite, ancient Israel, that God has covenant with them. Kaya marami po ang namatay during that time because those who will be against God's people at the time will be destroyed. Okay? Kaya naapektuhan po yung third part of the sea na naging dugo. Okay? So human life
mortal life. Yun po yung actually nangyari dyan. Ang third po na trompeta ay mayroon pong nahulog na great star. May great star po na nahulog at ito po ay nahulog doon sa river. Okay? River po ay nations. Ang kwan po dito, yung star na ito, great star po mga kapatid, ay nagre-representa yan sa arrival of the scripture. Ibig sabihin, ang star po kasi nagbibigay ng liwanag. Okay? So it actually denotes that there is actually a scripture that was written at that time sa kapanahonan po ni Moses. Kaya ang sino mang makinig sa salita ng Diyos ay may kaligtasan. So ibig sabihin, ang great star na yon ay tinawag din po siya na wormwood. Ang wormwood po ay it has a healing, cathartic elements na makapagpagaling pero makakamatay din. Why? Because if you will not take it, then it will actually condemn you. So ang salita ng Diyos during the time, kasi sa kapanahonan ng mga tao noon ay wala pa naman silang na katulad po sa atin ngayon, Bible, pero mayroon po silang scripture na sinulat po ni Moses. So si Moses po nagsulat niyan, so that is actually the word of God that will guide his people during that time. And then the fourth, yan po yung nakaraan na kahapon, ay napag-aralan po natin na mayroon pong tatlong elemento doon, part of the solar system. Ito po yung sun, okay, moon, at stars. At ito po ay nagsisimbolo actually sa nag, nagdadala ng liwanag. Ibig sabihin, itong mga elementong ito, yung star ay source of light. Okay? Ano po bang source of light? Walang iba po yung Word of God or the Word of Truth na noon ay ginamit po yan ng kanilang mensahe during the time is ceremonial system. Kaya sa kanyang ceremonial system, yan po yung salita ng Diyos na naging guide, naging liwanag sa bayan ng Israel during the time. And then yung moon is a reflection of the light, which it could not be celebrated, it could not be officiated without the temple. So yung temple ay it's actually part of the fulfillment na kung saan ay it was actually represented by the moon. And the stars actually are members, the people who will be going to the temple so that they will celebrate or they will have the sanctuary service. Yung kanilang pag-aalay, ceremonial system. Yan po yung actually ang liwanag sa kapanahunan niyan. Ang sino mang hindi magpasakop sa ganyan na sistema ay walang kaligtasan. So there is actually distraction when you will not be living the light that God has given during the time. Kaya during the time ay nangyari po na itong sun, moon, and stars had been smitten. Na-smitten po. Naging madilim. Anong nangyari sa temple during the time ng Israel? Because they have rebelled against God. So, anong nangyari? Hindi nila sinunod yung palatuntunan ng Panginoon. Katulad po kay Moses. Noong bumaba po si Moses, dala niya yung 10 utos, anong ginawa ng bayan ng Diyos? They actually have a feast of the calf. Sinamba nila yung goya o yung baka na pinaghalo-halo nilang mga ginto at sinamba nila. So anong nangyari? This is a rebellion against God. Kaya ang nangyari po mga kapatid, they will suffer the consequences na kung saan ay nangyari po sa Israel. Yung 10 tribes ay nangalat po siya and then later it was actually nasakop po sila ng Babylonia. Okay, so yun po yung smitten. So they are smitten and darkness cover
God's people at the time. At dito ngayon mga kapatid, dito tayo sa panglima. Okay? Panglimang trompeta na kung saan ipatunog po ito at ano po ang nangyari. Okay? So, bago po tayo manalangin, ay akin pong basahin ito. Ito po ay napaloob sa chapter 9, okay, verse 1 to 4. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Okay, so tingnan natin na kung saan ay atin pong pag-aralan. Kahapon po ay sinabi ko na yung fourth trumpet is actually transition. Transition from the Old Testament to the New Testament. Kaya dito tayo ngayon sa panglima, which is a part of the first woe. Kasi may sinabi doon sa chapter 8 na woe, woe, woe. Tatlong kagilagilalas at kalungkot-lungkot na mga pangyayari ang kasunod after ng four trumpet. Okay, so yun ang woe, woe, woe. Tatlo po yan. So yan po ay magkasunod. The fifth trumpet, the sixth trumpet, and the seventh trumpet will demonstrate what are those whos that chapter 8 talk about. Okay, so yun po yung ating pag-aralan. Tayo po muna ay manandaliang manalangin para po sa ating gabay sa magitan po ng Banal na Espiritu. Tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sinyo, nagpapasalamat sa mga pagkakataon, Panginoon, na amin pong matunghayan at mapag-aralan ang mga warning na inyong pinagkaloob na magkaroon po ng distraction. Kaya nga po aming nais na maunawaan po ang seventh trumpet at ito po ay inaisa po namin upang magkaroon din po kami ng aral na aming maisakabuhayan na ito ay magpapalakas pa rin po ng aming pananampalataya sa inyo. Na kayo po ay hindi gagawa ng anumang mga bagay maliban na inyong itong ipahayag sa inyong mga propeta. At sa ngayon, Panginoon, ay nais namin na makinig po sa inyong mga aral sa pamagitan po ng pag-aaral namin dito sa ikalimang trompeta na may kaugnayan sa mga nangyayari at sa patuloy na mangyayari sa sanglibutang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa pagpapatuloy. Na ito po yung part ng una ng isa sa mga trompeta na kung saan ay pinatunog na may kaugnayan sa talagang pagbukas ng kaligtasan. Bagamat nandiyon na po yung initiative, mayroon na pong institution of grace, but yet kailangan po mabuksan ang bottomless pit. Ang bottomless pit po na binabanggit po rito ay walang iba kundi ang sanglibutan. Because nandito po tayo sa kalaliman na kung saan ay dito yung kaaway ay namamayagpag. Kaya nga po si Kristo bilang representante na mula sa langit na represented by the star, okay? So makakuha na tayo ng punto na yung star na nahulog dito, okay? Na binanggit po rito na nakita ko ang isang bituin na nahulog mula sa langit patungo sa lupa at ang kanya at sa kanya'y, kita nyo, mayroon po siyang hint, ano? Ibig sabihin dito, yung star na ito, ginamit ito sa kanya. Ibig sabihin, may pinatutungkulan na kung sino itong star na ito ay mula sa langit. At ano po ang nangyari? Ibinigay ang susi ng hukay na walang ilalim. Ito po yung bottomless pit na kung saan ito po yung lupa. Okay.
Nako, okay. Tingnan po natin mga kapatid. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke. Ito na po yung pagpapatuloy doon sa chapter 9, ano? 1 to 4. And he. So ito po yung keyword natin dito para ma-identify natin kung sino itong star. Okay? He opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. Scorpion, no? So yun po yung umakyat. Noong nahulog po yung star, mayroon po siyang susi. At pagka nandun na po sa bottomless pit, binuksan niya, ibig sabihin mga kapatid, pag-asa. May pag-asa ng kaligtasan. Okay? Dahil ang key is actually the one that will open the bottomless pit, na walang makakaligtas doon sa bottomless pit na yon. Pero itong star na ito ay mayroon po siyang key. Binigyan po siya ng key na bubuksan yung bottomless pit. At nagkaroon po ng smoke. Ang smoke na ito mga kapatid ay nagsisimbolo ng crucifixion ni Christ. Okay? At dumilim. Di ba nagdilim sa panahon ng pagkapako po kay Kristo, ay nung namatay po si Kristo ay dumilim talaga ang kalangitan. At ang nangyari sa symbolism na ito ay mayroon pong scorpion or mayroon pong lumabas na locust na kung saan ay as the scorpions of the earth have the power. Mayroon pong kapangyarihan. And it was commanded them, ito po commanded them. Ibig sabihin, itong lumabas na locust actually are God's people. The early Christian church. Bakit? Commanded them that they should not hurt the grass of the earth. Bagamat may kapangyarihan po sila to destroy, pero hindi po sila pinintulutan na mag-destroy. Anong gagawin nila? Sila po ay magliligtas during the Pentecost. Okay? So there are a lot of people that had been saved during that time because makapangyarihan po yung Kristiyano, unang Kristiyano na lumabas sa kasaysayan. Okay? But only those men which have not the seal of God in their foreheads. So during that time, mga kapatid, ay nakita natin na mayroong pagsilyo ang Panginoon. Na kung saan ay ang sino mang makarinig ng salita ng Diyos, yun po yung silyo. Dahil may kaligtasan. Okay, tingnan po natin mga kapatid na kung saan ay ito po yung pagbukas po ng hukay na yon sa ilalim ay nagkaroon po ng usok. Okay. So si Kristo itong may susi na ang kanyang ebanghelyo ay magliligtas. Kaya nagkaroon ng smoke is actually symbolism of sacrifice. Kasi sa panahon po ng ceremonial law, ceremonial system, ay nagpapausap po sila. May inaalay po sila. Okay? Sinusunog. Di po ba? Okay? So ang sunog na yon ay nagkaroon ng smoke, apoy. Yung may apoy mga kapatid at yung smoke na yon ay yun po yung pagliliyab ng sakripisyo ng ating Panginoon na kung saan ay ito ang nag-cause na mayroon pong lumabas na locust na makapangyarihan. Yun po yung mga Kristiyano. The early Christian church na lumabas mga kapatid. Bagamat sa fourth trumpet ay the stars, the sun and moon was smitten. Ibig sabihin nangalat sila.
Okay? Nangalat po mga kapatid, anong nangyari sa 10 tribes? 721 BC ay nangyari po na pinangalat sila ni Sennacherib, king of Assyria. Okay? So nangalat po yung 10 tribes. At ang nangyari ay the temple has been destroyed. Okay? So na-destroyed po sila. So they were captives in Babylon. And now, in the New Testament, Jesus has given the hope. Mayroon pong pag-asa dahil nasa kanya yung susi. Yung susi niyon is the gospel of salvation for everyone na kanyang bubuksan ang bottomless pit. Okay? So dito po na konteksto, ang bottomless pit po dito, kasi doon po sa chapter 21 at chapter 20, 21 ng Revelation, ay namaggitin po yung bottomless pit. Ano? Yung bottomless pit po, mga kapatid, the earth, na kung saan ay dito tatalian yung dragon. Yun po, mga kapatid, na yung paghulog ng star na may susi, nung binuksan niya po yung bottomless pit, nagkaroon po ng pag-asa ang bayan ng Diyos na mapanumbalik. Na mapanumbalik, mga kapatid, dahil yung 10 tribes nga po ay nangalat. At sa panahong yun, ang 2 tribes ay nag-reject sa kanya. Oh. So, yan po yung mga pangyayari na kung saan ang sino mang mag-reject sa kanya ay mapawala. Pero ang sino mang tumanggap sa kanya ay mapasakop. Okay, so kaya nga po yung mga Gentiles na hindi tayo ang bayan ng Diyos ay naging bayan ng Diyos dahil binuksan po ni Kristo yung kalalim-laliman ng tinatawag natin na pagsasakop ng kaaway. Kaya itong lumabas, pagkatapos may usok, may lumabas po, inutusan sila. Okay? Inutusan po sila na huwag saktan ang mga damo. At alam natin ay Isaiah chapter 4, 40 verse 8 ay yun po yung damo ay people. Okay? So hindi po siya sasaktan. Bagamat mayroon po siyang ngipin na nakakamatay. Oh, kasi ang kwan doon, mga kapatid, yung locust o kwan doon na lumabas ay mayroon ngipin na nakakamatay, matalim. Okay. Ito po yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito. Taking in order the parts, the star, the key, the pit, the smoke, the darkness, and the locust. Yun po ang sunod-sunod na mga pangyayari. Ang una, pinanganak si Kristo. Okay? Star. Okay? At mayroon po siyang key. Binuksan niya. Nagkuhan po siya ng mensahe. Nagkaroon po ng mensahe ng kaligtasan na kung saan ay yun po yung ang kanyang bubuksan ay yung sarado. Sarado sa lupa na walang kaligtasan. Okay? Siya ang nagbukas. Okay. At nagkaroon ng smoke. Namatay nga po siya. Nagkaroon ng darkness. Hindi po ba nung namatay siya ay talagang dumilim. And the locust. Pagkatapos, mga kapatid, ay yun na po pag-umpisa ng paniniwala na nung nabuhay si Kristo. Ayon po, mga kapatid, maraming mga Kristiyano at that time believed in Christ. Just as did the star of the third trumpet, okay, ang third trumpet na nabanggit natin, great star po yun. Ano? Great star po ay may liwanag. Okay? Pero dito, mga kapatid, ay hindi naman sinabi na small or big, ano? Basta tinabing star. Okay? The star fall or fell na mayroong pong susi. So this fifth trumpet star descended from heaven to earth. And as the third trumpet star has been conclusively
identified as representing the advent of the Bible. Okay? So yun po yung pag-umpisa ng pagsulat ni Moses, the advent of the Bible. Ngayon, itong later one o ang huli na bituin, since it is similar to the former, must stand for something the equivalent of it. So this is also the advent of Christ. Okay, advent of Christ na naging siya po ay tao, nagkatawang tao. Okay? At ito po ay tugma sa sinasabi ni John, ano? In the beginning was the Word, and the Word was God, was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Verse 14 ng chapter 1 ng John. Ano? So nagkatawang tao po siya. So yung salita na yon kasama ng Diyos at siya din ay Diyos. Na kung wala siya ay hindi na nilikha ang lahat ng bagay sa lupa. So it is therefore that Christ represents the star in here, the fifth trumpet. So the Bible and Christ being complementary affinities, it's the Word of God. Kasi sinabi talaga mga kapatid na He is the Word of God. Kaya yung great star na yon is the Word of God. At dito ngayon sa fifth trumpet ay He was also the Word of God. Okay? So, tugma po ang ating pagkaunawa dito sa ating pinag-aralan na seventh trumpet, na ang third trumpet is the Word of God, the arrival of the Word of God. Dahil na umpisa po ang pagsulat sa pamagitan po ng Pentateuch. Okay? Sa panahon ni Moses. Okay? So, ang gabay ng bayan ng Diyos noong namatay si Moses, okay, ay ang salita niya na sinulat. So yun po yung naging gabay, naging ilaw nila. Okay? Yun po yung sa third trumpet. Dito naman sa fifth trumpet, Jesus is actually the one that opened the bottomless pit. Siyang nagbukas na may pag-asa ang sinumang mananampalataya sa Kanya. Pero ang sinumang hindi o tumanggi sa pagtanggap sa Kanya ay walang kaligtasan. Kaya warning po yun. That's why there is a trumpet in the fifth trumpet na ang sino mang mananampalataya kay Kristo ay may pag-asa dahil siyang nagbukas, siya ang may susi. Then the fact that the descent of the first star is symbolical of the advent of the Bible compels the conclusion that the advent of the second star is symbolic of the first advent of Christ. Okay? So yun po yung pagkaunawa ayon po sa inspirasyon na pinakita po mga kapatid. Moreover, the star is personified as Him. Di po ba? Masculine po yan in gender. Thus, being limited to a male person. And finally, Christ Himself gives testimony that He is the bright and morning star. Yan po yung pagpapakilala ni Kristo na siya po yung bright and morning star sa Revelation chapter 22 verse 16. To Him be it remembered was given the key of the bottomless pit. Siya lamang ang may yabe ng kalalim-laliman na walang dulo, bottomless nga eh. Okay? So yun po mga kapatid, walang ilalim. Hukay na walang hilalim. Yun po yung bottomless pit. Na wala kang kaligtasan doon. Hindi ka makaahon. Ngunit si Kristo po ay bumaba. Okay? Siya po ay nagkatawang tao. At siya po ay may susi na binuksan niya ang ibanghilyo ng kaligtasan. At napako nga po siya. So there is a smoke. Dumilim. At yan po mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos na inako ng Panginoon na ito ang aking anak na nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Kaya nga po ay lumabas yung Locust. Okay. Okay. Ngayon,
Dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy. And I saw, okay, ito po yung ginamit na bottomless pit din, ano? And I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Walang iba mga kapatid, itong angel that come down from heaven, having the key of the bottomless pit, where he is the only one that holding the key. Siya po ang nagbubukas at nagsasarado niyan. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. As Christ is the one who secures Satan's captivity, thereby ushering in the millennium. He alone can be fittingly symbolized by the angel having the key of the bottomless pit and by the star to whom the key was given. Kaya nga po iniambing natin na yung doon sa Revelation ni angel that come down has the key is actually representing Jesus. He is the one that holds the key. And so he is the one that bound Satan or the dragon for 1,000 years. And as the giving of the thing to any certain one must precede the having of it by that one, the verbs given. So ito po yung binigay sa kanya, di po ba? Noong nabasa natin sa chapter 9 verse 1 to 4 na binigyan siya ng yabi. Ibig sabihin mayroon na siyang yabi. So itong binabanggit sa chapter 20 mga kapatid, mayroon na siyang yabi kasi binigay na sa kanya noon pa man sa panahon noong bumaba po siya. Okay? Na naging tao po siya. Nagkatawang tao sa pamagitan kay Mary. Okay? So yun po mga kapatid, yung pagkaunawa na these are actually of course the two separate events that happens. Dahil yung una na binigyan po siya ng susi ay bumaba pa lang siya o nagkaroon po siya ng offering. He offered himself na siya po yung nagbubukas ng kaligtasan na sa kanya yung yabi. At ngayon ay nasa kanya na yan, siya ngayon ang magbabound o sasarado or magpreso kay Dagon. So ito po yung obvious na mga katotohanan na dapat nating maunawan. Obviously, therefore, Christ received the key at the sounding of the fifth trumpet sometime before the millennium. Hence, at the commencement of the millennium, He already has it. So ito po mga kapatid yung nagpapasigurado na tama po yung ating pagkaunawa. Okay. Christ's mission, okay, being to bring deliverance from the prison, house of sin and death, the bottomless pit, and to do so through the preaching of the gospel. The key, therefore, must be figurative of gospel. Yan po. So yun po yung key na yun actually is the gospel of salvation. The only power that is able to set free those who are imprisoned in the bottomless pit. Dahil wala naman po talagang makapagligtas sa tao. Wala po. Si Kristo lang po talaga. Kaya siya po yung binigyan ng yabe sa fifth trumpet na kung saan ay mayroon pong pag-asa ang tao na ang Diyos mismo ang nag-initiate. Siya po nagbigay ng katuparan sa mga propesiya o hula na ibinanggit po doon pa lang sa pagkatapos na nagkasala si Adam at si Eva na ang pinatay o kinatay na tupa doon ay siya rin po.
Kaya siya po ngayon ang nagbibigay ng pag-asa sa pamagitan ng Ebanghelyo ng biyaya na kanyang binuksan. This is establishment of the kingdom of grace. Na ang biyaya ay pinagkaloob. Since the bottomless pit of Revelation chapter 20 verse 3 is symbolical of the earth as a prison house during the millennium, then the bottomless pit of Revelation chapter 9 verse 1 being identical must likewise be symbolical of the earth as a prison house at another time. Ayan po mga kapatid. So pagdating ni Kristo, the first advent, ang earth was in prison. Kaya bumaba po siya para mabuksan. Okay? May kaligtasan ang tao. Dahil itong bottomless pit ay wala talagang makakaligtas dyan. This implicitly biblical interpretation of the star, the key and the bottomless pit, reveals that the earth at Christ's first advent had become a prison house or a pit for God's people, and that Christ came to open it in order to save them. Wow! So kung maunawaan po natin mga kapatid yung fifth trumpet ay dito pala pagbubukas ng kaligtasan ng tao. Dito pala pinatunog yung kaligtasan ng tao na pinakita ng Panginoon na mayroon pong bumaba na star. Yung star na yan ay mayroon pong yabe na siyang magbubukas ng sanglibutan. Kaya nag-offer po siya ng kanyang buhay upang sunugin. Sunugin mga kapatid ay yun po yung usok, the smoke. Kaya nga po pag binanggit mo yung smoke sa Bible prophecy, it is actually a sacrifice. Okay? Sacrifice na kung saan ay dinulot ng kasalanan. Dahil sa kasalanan po, nagkaroon ng usok. Okay? Sakripisyo, suffering of Christ. Okay? Ngayon, the very fact that God's people are vested with the power to keep open the bottomless pit, then, should they be defeated, the pit would be shut and would become a prison house from which there would be no escape unless it be reopened. And so Satan in these latter days of the Jews, as sacred history records, attacked them, took them captive, and thus shut the pit. And knowing that when the Savior should come, he would open it. The dragon therefore stood ready to devour the child as soon as it was born. Okay. So itong mga kapatid yung pangyayari, no? Na kung saan ay si Satan po dito ay meron pang access to heaven, no? Kaya nga po mga kapatid ay sa Revelation chapter 12, mapag-aralan natin later na si Satan po hindi pa hinulog pagkatapos na nagkasala si Adan at si Eva. Hindi pa po, may access pa siya. Dahil sinulat po doon sa book ni Job, di po ba, na tinanong po ng Diyos si Satan, anong ginagawa mo? Saan ka nanggaling? Sabi ng serpente o ni Satan, ito, panaog pababa. Panaog pataas. Akyat sa akyat at bababa. At nakita niya si Job. So ibig sabihin may access. May access pa si Satan at that time. At dito po, sa kapanahonang ito, ay meron pa pong parang may lakas ng loob. May lakas ng loob pa si Satan na kanyang i-devour. Ito po yung una niyang pagkatalo. Hindi na nagumpay ang kanyang plano na patayin si Jesus Christ. Kaya pag-aralan natin yan sa chapter 12, mga kapatid, malapit na tayo doon. Pero at this time, you will just focus on how God actually revealed that
Jesus has the key na siya po nagliligtas. Okay? But losing sight of the infant, ito na po yung pagkatalo ni Satan doon. He incited Herod to slay all the children that were in Bethlehem. And in all of the coats, therefore, from 2 years old under, in the hope of making rid of the Savior under the protection of the providence. However, Christ was kept from the bloody hand of Herod. Why? To fulfill the prophecy that he will open. He will open the bottomless pit. Okay? So siya po ang magbubukas kasi. Kung namatay na siya, wala nang pag-asa yon. Yun ang hadlangan sana ni Satan na mangyari. Okay? Pero hindi po siya nagwagi. Okay? Kaya nga po, ang nangyari dito, na then subsequently with the gospel key, he opened a pit and freed his people. This he himself avowed. Ito po yung sabi niya. The Spirit of the Lord, he declared, is upon me because he had anointed me to preach the gospel to the poor. Ito na po yung key na nagbubukas na kung saan ay the gospel of salvation na binuksan niya na po mga kapatid dahil siya ay nag-offer ng kanyang buhay na kung saan ay there is a smoke na sacrificial. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Kaya ito mga kapatid ay resulta ng opening of the pit. There came the smoke, the darkness, and the locust. Ito po yung magkakasunod na mga pangyayari na binuksan mga kapatid na nagkaroon ng crucifixion. Okay? Nag-preach po siya na nandito ako upang iligtas. Ayan po yung testimony din ni John the Baptist, di po ba? John chapter 1 verse 29, ano pong sabi? Here is the Lamb of God that will take the sin of the world. Siya po magdadala ng kasalanan ng sanglibutan. So that is the key that will unlock the closed bottomless pit na walang kapag-asa. Walang pag-asa eh. So ngayon si Kristo ay bumaba at namatay na napako sa cross. Yan po yung sakripisyo ng ating Panginoon. Yan po yung smoke na kung saan ay nagdulot ng kasiyahan sa mga kaluluwa na ililigtas nito. Okay? Verse 2, and it opened the bottomless pit and there arose smoke out of the pit. So mayroong smoke. As the smoke of the great fragrant furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Kaya during that time mga kapatid, yung sun, the air were darkened. Pagpapakilala lamang mga kapatid, nalungkot din ang langit sa pagkamatay ni Kristo. Pero mga kapatid, yun po ay nagdulot ng pag-asa sa bayan ng Diyos. For the significant smoke, we need look no farther than to the ceremonial system. Ayan po yung katugma doon sa katotohanan na dala po ng great star. Di po ba? Yung great star is the Word of God. The ceremonial system that had been given as a warning that those who will not go into that communion with God, the sanctuary, there is no salvation. Ganon din mga kapatid dito. Now, once you have rejected Jesus Christ as your personal Savior, then mga kapatid, your life will be at stake. Sabi rito, there we behold the ascending smoke of the ceremonial offerings, which as we know, prefigured Christ's great sacrifice in behalf of the human race. Wow. So kung mabasa natin ang Revelation chapter 9, 1 to 4, ay madali na natin unawain, yun pala, yung star pala dito nahulog. Tapos may key.
Yung star, si Kristo. Ang key, gospel of salvation. Ang smoke is suffering of Christ, napako siya. And then, yung darken is actually a declaration of God na kung saan ay dumilim. It is an approbation of the Lord na kung saan ay pagkatapos noon lumabas po yung ano? Lumabas po yung locust. Okay. Ngayon, accordingly, the smoke which came from the pit is symbolical of Christ's crucifixion, and the darkened sun and air are symbolical of the darkness over the whole land from the 6th hour until the 9th hour. Ano oras po yan? Okay? Pag 6th hour mga kapatid sa kapanahunan ni Kristo, yan po ay 12 o'clock up to 3. Okay? Kaya nagkaroon ng darkness po dan. Okay? Nagdilim. And then while he was dying at the cross, the darkness covering the land for the period of the 3 hours shows that at that moment, the 6th hour struck, the pit was open. Okay? So yan po mga kapatid yung talagang katuparan na mga pinakita po kay John na kung saan ay may pag-asa ang human life. This clear sequence of facts shows that with a gospel key, the good news of salvation through his shed blood, Christ opened to his captive people the way of deliverance from the prison house, the bottomless pit of sin and death. Okay, so may kaligtasan na yung tao. Thus we see, to recapitulate in brief, that the star is symbolical of Christ, the key of the gospel, and the pit of the earth, and the smoke of his sacrifice, and darkening of the sun and the air of the darkness that covered the world during his crucifixion. Perfect symbols. So nakita natin mga kapatid dito sa fifth angel na klaro na sa atin. Yun palang kaulugan nito. Noon mga kapatid ay talagang hindi natin maunawaan ito. Pero dito po mga kapatid, sa prophetic insight ay binubuksan po ng Panginoon ay nagpapahayag ng katotohanan. Verse 3 to 4, and there came out of the smoke locust upon the earth, and unto them was given power, may kapangyarihan, as the scorpions of the earth have power. Alam niyo, scorpion mga kapatid, pag siya po ang gumana at makaturok lang, ay nakakamatay. Yan po yung power niya. No? And it was commanded them that they, yan notice po ito them. So ibig sabihin, yan, itong locus na ito representing somebody or someone. Okay? But they are plural. Okay? That they should not hurt the grass of the earth. May kapangyarihan sila, pero sinabi ng Panginoon, huwag nyo silang patayin. Neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ang yung ma-destroy dito mga kapatid, yung mga hindi po nanampalataya, hindi naniniwala sa katotohanan. They have not the seal. Ibig sabihin, ang seal na binabanggit dito ay katotohanan. Ganon din naman sa atin. Na in the last days, there are people who will be sealed by the truth, with the smoke symbolizing the crucifixion and the locust coming out of the smoke. The only admissible conclusion is that they are symbolical of the Christians who came as a consequence of the sacrificial blood that was shed on Calvary. And the fact that they were to hurt only those men which have not the seal of God in their foreheads makes this conclusion even more inescapable. Kaya walang talagang klaro mga kapatid ang
mensahe dito na the logos that are actually depicted here ay nagsisimbolo po ito sa early Christian church. For only a true Christian, one who has personal experience with God, a perfect knowledge of His Word, and who is filled with His Spirit, can discriminate saint from sinner. He only can recognize who has the seal and who does not have. When the latter is cloaked in a counterfeit robe of righteousness. The idea that the locus are symbolical of the Saracen, kasi ito po yung interpretation ng ibang mga theologian, na yung Saracen, ito mga kapatid, ay mga warriors ito during that time, no? Especially sa Islamic culture. Unscriptural po ito at illogical. For unlike the locals, the Saracens killed as many opposed their way. Di po ba? Eh talagang marami pong pinatay during the time. Especially did they trouble the Christians, those who had the seal of God in their foreheads, and such precisely is Satan's business, that he might kill all who have the seal of God. So satanic po yan, gawain po na Satanas yan. Itong locus mga kapatid, hindi po ito gawain ng Panginoon. Dahil ito po ay gawain ng Panginoon, hindi po gawain ni Satanas. Okay? Dahil inutusan nga po sila na wag i-destroy, wag patayin. No? So ito po ay nagsisimbolo sa bayan ng Diyos. Okay, the early Christian church during the Pentecostal power as well. Okay, tingnan po natin mga kapatid. To those though whom the locals represent, the restraining order was given that they should not kill. Yan po yung warning sa kanila. Don't kill anyone. Their business instead being to hurt only those men which have not the seal of God in their forehead. So, ang mga walang silyo lang. For this reason, also the one prior, the locust cannot symbolize the followers of Muhammad, ang Saracens, no? Or any other Satan's agents. Dahil may mga theologian ngayon, nasabi nila yung fifth trumpet na yan, mga Saracens yan, mga Mohammedans yan na pumatay noon. So, hindi po siya dahil inconsistent po yan. Dahil pinapatay nga nila po yung may silyo, yung may nasa sa katotohanan. So, the Christian not been told that they should not kill, they naturally would not have known that they were entering into the period of grace. Kasi nagpapahayag mga kapatid, yung biyaya yan eh. So, wala kang condemnation dyan. And so would have followed the example of the Jewish nation when as the theocracy charged to execute God's judgment. Hindi po yan katulad sa theocratic government during the time of Moses na talagang may utos. May utos na Panginoon na, okay, patayin mo yan. So it is theocratic. Dahil alam ng Diyos ang mabuti at masama. Wala pong makakios sa Panginoon na mali yung ginagawa mo. Ang Panginoon na nakakaalam. So, justifiable, mga kapatid. Okay. Now, they were commanded to kill and to drive out the land. Ito po yung nangyari doon sa third trumpet. Ano po? Both those who were departed from Him and those who did not acknowledge Him as the only true God. His command, however, to the locusts, ang kanyang utos sa locust, mga kapatid, ay hindi sa pagpatay. Inaugurates a significant change in His people dealings with His enemies. Dahil binuksan nga po ng pag-asa. Dahil yung kanyang bayan mismo, nag-reject sa kanya.
Kaya binubuksan ito ngayon. Yun po yung biyaya. No? Ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay may pag-asa. Yun po yung key to the bottomless pit. Ye have heard that it had been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. So yun po yung talagang pagpapahayag po ng kaligtasan para sa mga taong uh, alam natin mga kapatid, habang may buhay may pag-asa yan. Ano? So preaching Christ and Him crucified was a bitter cup to quaff for those who, because they love sin and despise reproof, hated Him and His people. The Christian consequently became a great nuisance and vexation to their antagonist. Parang nasusugatan sila. Kahit dahil yung pinapatay, pag may isa silang pinatay, ay marami, dumadami. Dumadami po mga kapatid. Nung pinatay si Kristo, nagkaroon ng usok, di po ba? Ngayon, lumabas yung locust. Ito po ay karamihan ay naniniwala. Kaya may kapangyarihan po ang Panginoon na kung saan ay magkaroon po ng galit dito. Okay? Kaya mayroon pong persecution. Ha? So mangyari po dito, sabi rito, indeed, just as the Old and New Testament scriptures, the two witnesses, which are the olive trees, two prophets, were so great a torment to the wicked during the 42 months. Revelation 11, verse 2. Just as so the locust became so great a torment by the preaching of the gospel that both the Jews and the Romans persecuted and killed as many of them as time allowed, thus fulfilling the first who. Ayun. So dito na po na fulfill yung first who. Dahil doon po sa fourth trumpet, may binanggit po, woo, woo, woo. So ang unang woo dito, mga kapatid, ay dito po sa talagang lubhang kapigatian po ito. So nangyari mga kapatid, na nung lumabas po yung locust na ito, ay nagalit po yung dragon. No? Kaya pinag-uusig po mga kapatid yung iglesia. Just think how many were converted on the day of Pentecost alone. About 300 souls. And following that, the Lord added to the church daily, such as should be saved. Then this sudden great increase in numbers among the Christians after the crucifixion made them appear to be swarming like locusts. So talagang apan mga kapatid, ano? So locust. Kaya yan po yung kinatatakutan during that time. At yan din po ang kinatatakutan sa mga sa field, di po ba? Kapag magkaroon po ng locust ay talagang ubusin yan. Then two locusts can neither be frightened nor made to defend themselves under any provocation. Neither is there felt in the human heart any sorrow or pity for them, be they ever be ruthlessly killed. So yan po mga kapatid, yung talagang nangyari dito. Yet, they cannot be exterminated by the human hand. For this reason, they are a perfect symbol of the early Christians. Indomitable courage and meekness in the face of cruel oppression. Talagang pansya mga kapatid, ano, na bagamat sila ay talagang pinag-uusig, pero matibay ang loob na tumatayo. Of the impossibility of the latter's bringing about the extinction of Christianity. So ito po yung mga kapatid, yung talagang nangyari po
Dahil mayroon pong sinabi dito sa verse 7, first clause, and the shapes of the locust were like unto horses prepared unto battle. At alam natin yung horses represents God's people as well. Horses prepared for battle by being well trained. A fact which is in connection manifestly denotes that the early Christians swiftly and proficiently march on with their message as horses in the battle array. So ito po yung talagang mga pangyayari dito sa fifth trumpet na sa second part po mga kapatid, second clause, and on their heads were as it were crowns like gold. So obvious as to require no interpretation. The locust having crowns of gold signifies they're being invested with authority. May authority po sila. Pure and excellent, the authority of Christ. And such was exclusively the investment of the members of the early Christians. Kaya ito po ay talagang tugma lang sa mga pangyayari during the time na Christ secured it unto them in His commitment. I will give thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ito po ay hindi po yung mga whosoever, kundi whatsoever. Mali pong pagkaunawa ng karamihan dito na kahit sino daw ang iyong i-bound dito. Kaya kung lalabas ka daw sa iglesia ay wala ka ng kaligtasan. Dahil dito po, pag pinalabas ka na sa iglesia, wala ka ng kaligtasan. That is wrong. Dahil ang sinasabi po ng talata, whatsoever. It's not whosoever. Okay? So yun po yung tinatama natin dito na ang anuman na iyong na pananampalatayanan, yan ang magbibigay sa iyong mga kapatid ng iyong destiny. Ano? Now, the third clause, and their faces were as the faces of men. Observe that the locusts have human faces, symbolizing intelligence, but mark specially that they are masculine. Where they feminine, the symbol would be faulty. For the face of a woman does not naturally a soldier. So matibay ang bayan ng Diyos during that time, mga kapatid, sa pagtunog nitong ikalimang trumpeta. No? And they had hair as the hair of women. Hair is actually denotes glory. Okay? Kaya nga po tinatakpan yan. Pag manalangin po tayo, especially sa mga babae, tinatakpan po yung buhok. Okay? Sa 1 Corinthians po yan, chapter 11, na kinakaveran po yung buhok ng babae pag nananalangin. Because the buhok, ang ating buhok o buhok ng babae, glory yan. So in order for you to keep your glory under, you need to cover it to glorify God. Okay? So kung ang buhok mo ay hindi nakakover, mas mabuti pang maging kalbo ka, sabi doon sa 1 Corinthians. Kaya ito po mga kapatid na nagdi-designate lamang na the locust has authority, has glory, no? And sabi rito, the feminine hair shows that the locusts were affiliated with the church and that she was their glory. So that we ourselves, says Paul, glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulation that ye endure. So glory po yan mga kapatid kung ikaw po ay ma-persecute during that time. Na kung saan ay the glory of God will actually follow you because you have the hope
of eternal life. Yan po yung kagandahan dito ah, sa fifth seal, ano? Medyo mahaba po siya. Pero dito po mga kapatid ay atin po matungayan na napakaganda po kung maunawaan natin itong ikalimang trumpeta. Hindi natin matapos ito in one setting. So, I will actually reserve the second half of this presentation. Okay? So, kung mayroon po kayong mga tanong, dito muna tayo mga kapatid, ano? Dahil kwan pa po siya, kalahati pa lang. Okay? So, yun po yung fifth seal. Dahil itong fifth seal, mga kapatid, it will actually fall into the 1844. Okay? So yun po yung kahaba mula sa panahon ni Christ. Okay? Hanggang sa panahon po yan ng 1844. At yung 1844, yun po yung kapanahunan na ng Sixth Seal. Okay? So yan po yung ating talakayin sa pagpapasunod po. Ito po ay nangalahati pa lang po tayo sa Fifth Seal. So I hope sa pag-aaral natin ngayon, at least mayroon na po kayong hint. Ganito pala ito. Ngayon ko lang ito napag-aralan. Ngayon ko lang naunawaan. So yan po mga kapatid, yung sa prophetic insight ay binubuksan po natin ang ating mga isipan na marami pa po tayong malalaman na mga propesiya na noon ay hindi po natin na lubos na naunawaan. Ngunit sa ngayon mga kapatid, pasalamat tayo that God has given the prophet na he actually prophesied that somebody is to come in the power and spirit of Elijah. And when he comes, people will say, you are too earnest. You are not interpreting the scripture in the right way. Let me teach your message. Ayan po yung talagang kuha nila na hindi daw marunong mag-interpret. Pero ito po, mga kapatid, ang katotohanan na atin pong napag-aralan na kung hindi dahil doon po sa kinasiyan ng Banal na Espiritu, ay hindi po natin maunawaan ito. Okay? So any reaction po sa unang bahagi po ng fifth seal, fifth trumpet, sorry, na kung saan ay atin pong napag-aralan. Okay, meron po ba kayong comment, reaction sa ating napag-aralan ngayon? Sister Susan? Sige po. Reaction po, Okay po, yun sige. po, yung pong first advent na, na Great Star Aha. ay yun po pala ay biyaya ng Panginoon na nagkaroon po ng arrival of the scripture. Opo. Hmm. Opo, yung arrival ng scripture dumating pagkatapos po dun sa bagong tipan naman ay dumating na naman po ang Si Kristo. totoong opo Salita. si Kristo ang salita ang totoong pong bumaba na yung Opo. salita. Opo. At yung salita na bumaba po, nandun yung kanyang susi niya. Wala po ito na unawaan. Pero lang ako po Opo. marami pang akong Amen, kulang. amen. Salamat po sa Panginoon na mali po yung pagkaunawa po na ako dito kasama po ng mga born again Christian. Aha. Wala po kasi tinuturo eh. Ayaw ko po itong ituro kasi yung pong pagkatakot do sa scorpion Ah, na nakakagatin ang lahat at mahirap pag kinagat ay talaga pong literal po na scorpion ang sinasabi rito yung oo. hayop. Kaya salamat po na ito pala po yung kahiwaga ng Ebanghelyo ni Lord Jesus. Ano po, Opo. na siya po ay tunay na may hawak na nasusi ng ipanganak dito sa lupa at kahit anong gawin sa kanya ni Satan ay siya po ay may covering na dahil nasa kanya na po yung biyaya ng susi na siyang Hmm. magbubukas noong pong bottomless ng kapangyarihan ng kadiliman. Akala ko po ang basa ko po nung kadugtong po nung Revelation 21:22 ay yung bottomless na ito po ay yung kinaroroonan ni Satanas na kaya binigay na kay Pedro yung pong Susi. susi ng iglesia. Pagkatapos may authority na ang tao, ang mga Kristiyano para
trample yung snakes and scorpions and to overcome of all the power of the enemy. Ah, Ayun pala po, ang biyaya po ng Panginoon na yung ibanghelyo po ay mm, ipinahayag ni Lord Jesus na kung hindi siya bumabat namatay, ay hindi po magkakaroon talaga ng biyaya ng kapangyarihan makalaya sa kadiliman. Ano po, salamat po amen, dun sa amen. na ito pala po yung kailangan na kulang dun sa ibanghelyo na ipinahahayag. Ano po, Opo. dahil ang alam ay shortcut, ang sabi ko po ay noon, nung bigyan po ako ng Lord ng pagkaunawa, salamat po sa kanya na sinortcut po yung gospel, yung pong mabuting balita. At ang Ah, shortcut doon ay namatay na si Jesus sa krus, kaya tumanggap ka na, at si Jesus ay titira sa iyo at malaya ka na sa kasalanan kahit gumawa pa ng mali at mabuti. Kaya once you save, save. Salamat po na yung bottomless pala pong ito ay yun yung biyaya na nagkaroon ng smoke at tulad po dun sa ceremonial law. opo. Ito na po yung totoong paghahandog ni Lord Jesus ng kanyang buhay Ah, upang maunawaan po na tapos na po yung ceremonial law. Kasama na po pala yun dito. Ano opo. po? Okay. Yan po. Salamat po sa Panginoon. So, Hallelujah. Salamat po. Sige po, hanggang dun lang po, ah, brother. Pastor Glenn, thank you po sa biyaya napakaganda ng din po Panginoon. ba yung talagang fulfillment, yun po yung pinako, yung ceremonial. Dahil yung Opo. smoke na yun is a declaration, I have already fulfilled the law. The law that he is talking about is the ceremonial law na Amen. ginaganap ng mga Israelites. Kaya yun po yung pinako sa cross na kung saan ay nung pinako na siya, nag-suffer na siya, then the smoke at the earth darkened. Ibig sabihin mga kapatid ay talagang this is a declaration na kahit yung lupa ay nagluluksa, ano, at Opo. ang langit, yung Ang langit, opo. sun and air ay talagang nagpandilim po siya during that time. So 3 hours po Opo. yun. Kaya yun po yung kaganapan na tinapos po yung sistema ng seremonya. Dahil si Kristo po yung may yabi na binigay po sa kanya yung yabi. Kaya yung yabi Amen. na yun po yung Ibanghilyo. Yun po yung mababasa natin sa Romans 16 verse Opo. 25. Opo. Verse Amen po. 25. Oo. Yung So, pong ibihiwaga ng Ebanghelyo. Ito pala po yun. Salamat oo. po. So At yun saka po. po, Brother Glenn, yung pong Locos, Ah, yun po ay ang alam ko po ni mga ngagat. Pero yung pala yung mga, ito na yung early Christians yes. na isunod sa loob ni God at ngayon po Ah. narito na sa mga Gentiles. Salamat po sa Panginoon na yung tunay na mga warrior ni Lord, yung Oo. tunay na sa iglesyang buhay na Kaya mga kung living stone. kaya Oh, kung hindi nakakatuwa po po ang kasaysayan alam niyo. mo, Sister Salamat Susan, kung po. hindi po, nagkaroon ng smoke, makakalabas po ba yung locust? Di po mawala. Hindi So, po, wala po. ah, Pero so dun yun. pa ako natatakot nun eh. Kasi lalabas ang locust. Paano yun? Pag kami natira dito sa lupa, mamamatay sila lahat kasi makamandag yung kanyang buntot Ah, pagka tumama. At kaya po salamat po na binago po ngayon oras na ito yung aking dating kaalaman na amen. nagbibigay ng takot. Kaya meron na pong nadagdag na biyaya ng liwanag. Liwanag po ito. The stars is the Lord Jesus Christ, the morning star. Na siya po ang Hallelujah, salamat. nagliliwanag ng ating pananaw dahil siya po yung magbubukas actually ng kadiliman, ano. Bagamat nagkaroon po ng Amen. kadiliman during that time, it is actually a hope for humanity na tapos na yung ceremonial law. Ngayon, Amen. ako na yung tagapagligtas at kung sinong mananampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya noong nagkaroon ng smoke na dumilim, yan po ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon, lumabas yung locust. Yung locust, the early Christian, that they have the power ng sino mang mag-reject sa kanilang mensahe ay mayroong kahantungan na kamatayan. Ibig sabihin, ang kanilang buntot, ang huli, sa huling panahon, ay mamamatay sila. So there is a Amen. punishment for them. Kasi nakakamatay nga po yung buntot buntot ng locust na Opo. ito. So yun po yung kapangyarihan nila.
pero inutusan sila, huwag ninyong Pag, patayin. Huwag opo. kayong pumatay. So, ibig Ang sabihin, ganda nga po ng utos na yun. Hindi yun siya po yung yun po pinoprotekta. yung utos ng Panginoon Lord, na po. biyaya na tayo ngayon. Ang sino mang tumanggap sa akin may pag-asa na mabuhay. Amen. Yun po mga kapatid yung napakagandang mensahe Ah, dito sa po, Free Trumpet. ang Ano? ganda po ng mensahe ng Lord na ito sa, hindi ko po ito alam. Thank you po sa Ah, biyaya po ng Panginoon ay meron pong, pero kung ito po ibabahagi, hindi po talaga ito maunawaan. opo, opo. Kaya lalabanan lang tayo ng mga taong iyon. Pero salamat po na hindi po pala talaga dapat na tumigil sa pangangaral ng Word of God. Oo, patuloy lang Thank po you po. talaga na kung saan ay God is actually giving us power. Magamat ito po ay actually there is a bigger number of people that will be actually in the sixth trumpet. Nasa sixth trumpet po yun kasi Opo, mag hindi lang po locos ang lalabas doon, kundi horses with what? Mayroon Opo yung horses po. mayroon pang fire yon, may usok, tapos may brimstone pa, may judgment na. So ibig sabihin, yun po yung May actually judgment po yun. Ano po? sa sixth po yun. So mas Tapos po, mapalalim pa ang ating pagkaunawa po dito pag may patuloy po natin yung part 2 ng uh, trumpet, no pong trumpet. trumpet night. Opo. Kalahati pa lang po tayo. Sa kalahati pa lang tayo. Dahil Ay, marami po salamat akong po sa slide Lord. nito. At least, mabalik-balikan nyo po yan sa YouTube natin. May playlist po tayo nito na kung saan ay mabalikan natin para maunawaan natin at ma-share din po natin sa iba. At mayroon tayong babasahin dyan. I-kwan ko rin po yan sa ating site na pwede po kayo makakopya ng mga studies na ito in English and Tagalog. Okay? Ah, Brother Marshall, Amen po. mayroon po ba Thank you kayong po. sabihin? Any reaction? Ah, Yun nga po, Pastor, yung medyo iba na itong tungkol sa trumpet na ito, napapansin ko medyo mahirap akong makaunawa. Kailangan Uh, ah, balikan at saka i-review kasi at saka ang isa mahirap medyo ikumpara ko doon sa dati kong paniniwala at sa at saka ah, parang dating alam na dati kasi doon ko ikukumpara yung tamang na pag-aralan ko dito kaya kailangan pag-aralan kong mabuti kasi hindi ko pa nakukuha yung ano yung tamang ah, tungkol dito sa ah, ano to trumpet na ito mas kaya hmm. mas maganda na-review ko rin yung ibang presentation mo kasi napapansin ko rin yung iba doon na ano na nabubuksan yung ah, parang napapansin ko yung hindi maganda sa dating paniniwala ko at saka ngayon na bubuksan na sa mga ganitong ah, katotohanan tungkol sa ganitong ano mensahe. Amen. Hmm. Yan, actually, yes, yan po yung gabay ng Panginoon sa atin, ano, na ang sino mang magpapatuloy na pag-aaral po ng salita ng Diyos ay mapaliwanagan, ano. Kaya salamat tayo sa Panginoon dahil nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral po dito sa prophetic insight na binabuksan po yung ating isipan sa mga bagay na hindi pa po klaro sa atin. At dito po tayo nasisilyuhan. Ibig sabihin, ay natatatak sa ating isip na ito palang tama. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng silyo. Sinisilyuhan ka sa katotohanan na tama ito. Ito yung tama. Mali yung iba. Ganun ba? So you are sealed into the truth. Yan po yung pagsisilyo ng Panginoon sa panahon na ngayon. Kaya ang sino mang hindi makinig nito, yan po yung problema dahil hindi sila masisilyuhan sa katotohanan. Kaya ginagamit natin yung iba't ibang mga paraan para makarinig po ang ating mga kaibigan, mga kapatid, para sila rin po ay makarinig nito. At least may opportunity sila to know the truth. But yet, if they reject, yan po mga kapatid, yung sting of the scorpion. Talagang may leksyon po tayo na makukuha po rito. No?
Okay, so dito lang muna po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga, ngayong hapon. At bukas ay sundan po natin ito. Dahil iniisa-isa po talaga natin at binabalik-balikan natin yan para at least makuha po talaga natin yung kahulugan ng ating pinag-aralan. Okay? Okay, so sa ating pag-close ay tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli sa mga karunungan na inyong pinahayag po sa amin. Wala po kaming kakayanan na unawain ang lahat ng mga ito, ngunit kami po ay nagtitiwala na sa takdang panahon, amin po lubos na maunawaan ito sa pagpapahayag ng mga katotohanan ito, Panginoon. Tulungan kami sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na hindi kami maliligaw kundi bagkus ay maituro sa tamang landas na tinatahak namin ang liwanag na inyong pinahayag. Pagpalain po ang nagsusubaybay at mga nanonood at nag-view nito, Panginoon. Tulungan po sila, mangusap po kayo sa kanila dahil ako po ay instrumento lamang ninyo upang mabuksan at magkaroon kami ng personal namin pag-aaral upang sa ganoon ay maunawaan namin ang mga bagay nito. Salamat, Panginoon. Isa-isahin po kami sa pagbindisyon at may mga karamdaman, Panginoon, ay inyong pagalingin. Kayo lamang ang siyang aming pagaling, Panginoon, kaya't aming inasahan na ang kagalingan, kapangyarihan at biyaya ang aming siyang maranasan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. See you tomorrow. Bukas Amen po. po. Okay? God bless po Salamat. sa lahat. Bye-bye. Bye po.